Hello at good day mga kapisla. At nagwa-water change ako ngayon dito sa tank natin ng goldfish. Ngayon ko lang siya napansin, mayroon pala siyang mga nakakapit. Actually kasi ito medyo matagal ko na siyang hindi na water change, siguro mga nasa 2 weeks na. Dapat kasi every week dito sa mga tank natin dito sa shop nagpapalit ako ng tubig, 50% every week. So sa dami nito, ito nga hindi ko napalitan, inabot na siya ng 2 weeks. Kaya medyo malabo na yung tubig niya. So yun, napansin ko, nagkaroon sila ng tinatawag na fish slice or yung puto ng mga isda. At tatanggalin natin sila ngayon at kung paano, ituturo ko sa iyo kung paano ko sila aalisin. Ganito yung itsura nila. Hi guys, ako si Jerry ng Jerry's Aquatics. Gumagawa ako ng mga video patungkol sa mga aquarium needs, aquarium hobbies, and fish keeping. So kung gusto mo ng ganitong mga video, feel free to visit sa channel ko at pakicheck mo na lang yung mga nagawa ko ng video. Okay mga kapisda, sa unang tingin, hindi mo agad sila mapapansin dahil yan, mga masisigla naman sila. Ito, pinatay ko lang muna yung filter natin. Pero pag nilapitan mo sila, yung ibang mga part, yung ibang isda natin, nagkaroon sila ng puto. So yan, nahanap tayo ng meron ito. Meron to. Ito mga kapisda, kung mapapansin nyo, yan o. Yun ang aalisin natin. At para mas makita natin ng maliwanag, ilalagay muna natin sa isang kahit planggana at doon natin sila aalisin. Okay mga kapisda, gamit tong planggana, dito natin siya tatanggalin. Lalagay muna natin siya dito para mas makita natin yung mga fish slice or yung puto ng mga isda. Yan, at sisigla pa rin nila. Pero pagka nagtagal kasi, yung puto na yan, yun yung sisip-sip ng dugo nila hanggang sa manghina na yung mga isda natin. Hanggang sa manlata na sila. Kaya kailangan maalis natin yung puto na yan. Medyo madami na palang nagkaroon. Okay na muna itong dalawa at yung iba i-check pa rin natin mamaya. At para lang makita nyo, ipapakita ko kung paano aalisin yung puto na yan. Okay mga kapisda, ganito yung itsura nila, yung tinatawag na kuto or yung fish slice. Ayan o. Ganito siya. At gamit lang tong tiyan, ito yung pantatanggal natin sa kanya dahil masyadong kapit. Masyado silang mahigpit kumapit dun sa mga isda natin. Tatanggalin lang natin siya ng tiyan. Ayan. At ito pa yung isa, meron din to. Ayan. Pag kinamay mo lang siya, hindi siya masyadong, hindi siya matatanggal agad pagka hindi mo siya ginamitan ng pang-ipit o nung tiyan. So i-check pa natin, baka meron pang mga maliliit. Mapapansin nyo naman siya guys, gumagalaw siya. Ay, wala na siguro. Ganito guys yung itsura nila, yung puto. Ayan, mapapansin nyo, talagang gumagalaw sila. Yung isa halos, hindi lang pala isa, magkasama na sila. Ayan. Tapos meron pa ditong, ayan, yung mas maliit ito. Ito yung pinagmumula ng isda natin na hanggang sa manlata na sila.
dahil masisipsip na yung mga dugo yun hanggang sa mamatay na sila. Kaya dapat i-check natin at dapat maalis natin to. Ayan, ganyan sila, ganyan yung itsura nila guys, yung mga puto or yung fish lice. Ayan, di lang pala isa yan, magkapatong na. Ayan guys yung itsura nila. Ito yung gumagalaw. Ititirisin na lang natin yan para mamatay na. Tapos ito yung mga isda natin, dahil nga doon sa maruming tubig, ililipat na natin dito sa mas malinis. Yan, stock water naman to yung paglilipatan natin, kaya okay lang sila na ilipat dito. Okay yan, at mapapansin nyo naman masisigla na uli. Although kanina naman masigla naman sila, kaya lang syempre katagalan pag hindi natin naalis yun, manghihina na sila. At yung iba i-check pa natin dahil baka nagkahawa-hawa na at baka nagkaroon na rin yung iba. Okay, ito na guys, lahat ng goldfish na natin na nandun sa tank na yon, at i-check na natin sila isa-isa. Okay yun, at pagka-check natin sa kanila isa-isa at ililipat na natin dun sa bagong tank, dun sa pinaglagyan natin nung kanina. Huwag yan, samasamahin na natin sila dun. Okay mga kapisda, at ganito karami yung nakuha nating puto sa mga isda natin na goldfish. Yan, medyo marami oh. Talaga mga gumagalaw-galaw na yan. Ganyan lang guys yung ginagawa ko na pagtatanggal sa kanila. Sinachane ko lang siya. At dito yung sa pinanggalingan ng tubig, kung mapapansin nyo, yan oh, yung mga gumagalaw pa rin dyan, mga natanggal na yon, natanggal ng pusa. At dito sumama na sa maruming tubig. Ayan o, yung mga gumagalaw. At yun nga, ito yung mga ano, at papatayin na natin to. At ito naman ngayon yung mga isda natin na ayan o, maaliwalas na, malinis na yung tubig nila. Yan mga kapisda. At habang ginagawa naman natin yung pagtatanggal sa kanila ng puto, ay yun nga, wala namang nasaktan sa kanila. At yan, medyo maganda-ganda na uli yung kondisyon nila. At sa mga susunod na araw, sisigla na uli sila na yan, sama-sama sila dyan. Okay, so yun mga kapisda, ganyan lang yung ginagawa ko para matanggal ko yung mga puto dun sa mga goldfish natin or yung tinatawag na fish lice. So saan nga ba nakukuha to, yung mga ganitong puto? Batay na rin sa mga napag-aralan ko at na-experience ko na rin, yung mga ganitong puto ay nakukuha or nabubuhay sila sa mga maruming tubig. So yun nga, kung hindi kayo nakakapag-water change ng madalas, at sa mga poops ng isda, pati na rin yung mga excess na pagkain, doon nabubuhay yung mga ganitong puto. So kailangan lang na lagi natin yung water change or kahit mga 50% lang every week. So sabi ko nga, ito inabot na siya ng 2 weeks or mahigit pa. Puro pakain lang ako, hindi ko napansin. Yun, nagkaroon na pala sila ng puto nung magpapalit ako ng tubig. So, yun lang naman mga kapisda. Sana may kahit konting tips kayo or idea na nakuha. At nga pala, yung pinanggalingan nila,
lilinisin ko siya 100%. Then bago ko lagyan ng tubig, bubuhusan ko muna siya ng mainit na tubig para at least kung meron pang mga natira na maliliit pa na puto, yun, mamatay na sila. Okay mga kabisda, at hanggang dito na lang muna. At nga pala, kung nagustuhan mo naman yung video ay palike naman. At yun, kung bago ka pa lang ay pa-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para kung meron tayo susunod na video na i-upload ay manonotify ka. Yun, ma-update ka sa mga susunod nating video. Okay mga kabisda, hanggang dito na lang muna. Happy Peacekeeping! Bye-bye!